At ito po ang kailangan ng mga kalalakihan para sa libido nila. Kaya pag mataas ang testosterone level mo, meaning mabilis ka mag-init and mabilis kang tumayo. So mahalaga po ang tatlong hormones na yan, primary. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kamusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo at sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting at kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel and also huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is another concern video po. Ang sabi niya is, ma'am, ano po ba yung mga types ng mga hormones na nababanggit nyo madalas sa mga videos nyo? Like progesterone, testosterone, dopamine, serotonin, and so on po. Sana magawan ng video. Okay, good question. Ang mga unang nabanggit mo na hormones, yan po ang mga hormones na kinakailangan. Primary sex hormone. Ito po ay associated with female reproductive health. While testosterone naman po is primarily associated with male reproductive health. Panglalaking hormone naman ito. However, ang mga nabanggit ko pong hormones ay nasa katawan po pareho ng lalaki at ng babae. Yun nga lang, nagkakatalo yan sa dami or doon sa amount na kailangan ng isang babae at ng isang lalaki. Tulad ng number 1, estrogen. Ang estrogen hormone po, ang role niyan sa female reproductive health, including ovulation, menstruation ng babae, and breast development. Siya po ang responsible dito. May contribution din po ito sa bone density at involved po ito para ma-maintain ang muscle strength ng isang babae. Kaya nga po, pag nasa menopause ng isang babae, hindi na po ito nagpo-produce ng estrogen. Kaya medyo nababawasan na po ang lakas ng muscle. So kapag hindi na po nagpo-produce or hindi na masyadong nagre-release ang katawan ng isang babae ng estrogen, nawawala na rin po yung gana sa pakikipag. Another hormone po ng babae, progesterone. Ito naman po ay kasama ng estrogen. Contribution naman po ito sa menstrual cycle naming mga babae. Essential din po ito sa aming mga babae kapag nandun kami sa pregnancy. Another hormone, testosterone. Ito naman po ay para po sa reproductive health ng lalaki. Nagko-contribute naman po ito sa sperm production ng mga kalalakihan. Ang role din po nito ay sa muscle mass and strength ng mga kalalakihan. At ito po ang kailangan ng mga kalalakihan para sa libido nila. Kaya pag mataas ang testosterone level mo, meaning mabilis ka mag-init and mabilis kang tumayo. So mahalaga po ang tatlong hormones na yan, primary sa SEX, para mabalanse ang sexual function and fertility nating mga babae at ng mga lalaki. Ito namang mga serotonin, dopamine, ito naman po ay mga happy hormones tulad ng tinatanong mo at may marami pa pong iba. Kung gusto mong maging masaya, libre lang naman ito. Kailangan mo ang mga hormones na ito. May kulang pa po sa hormones na tinatanong mo. May 4 po na happy hormones na kailangan malaman nyo na kayang mag-boost ng happiness mo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Number 1, dopamine. Ito yung motivational hormone, meaning motivation booster. Tumataas to kapag natatapos mo, for example, yung mga goals mo, nakukuha mo yung mga achievement mo, kahit small wins pa yan, basta naging masaya ka dito, tataas yan. Kaya nga pag may nagawa kang tama, ipagdiwang mo. Number 2, oxytocin. Ito naman yung love hormone. Kapag niyayakap ka ng partner mo, or ng family mo, ng friends mo, or mga taong random people lang na nakilala mo at bigla kang niyakap, pinuri ka,
masayang kwentuhan, tawanan, or kahit simpleng bonding sa family mo, sa loved ones mo, yan naman ang responsible ng hormones dyan. Kaya, huwag mong tipirin yung oras mo, nakasama mo, yung mga taong nagpapasaya sa'yo. Makipag-usap ka sa mga taong masiyahin, sa mga taong positibo, para mas lalong tumaas yung oxytocin mo. Another happy hormone, ito naman yung serotonin. Ito naman yung confidence booster. Gaganda yung mood mo kapag nasisikatan ka ng araw or nasa isang tahimik na lugar ka, iniinom ang paborito mong kape habang nagre-relax ka. In short, nakakapag-meditate ka. Nagpapasalamat ka sa mga blessings mo, sa mga magagandang bagay na nangyari sa'yo. Meaning, grateful heart ka. Yan po ang serotonin hormone. And last, ito naman po yung endorphin. Ang endorphins po ay natural painkillers. Punta ka sa place na gusto mo, sa mall, sa park, maglakad-lakad ka. Mag-exercise ka. Pwede naman kahit sa bahay lang. Manood ka ng mga movie or makinig ka ng mga music na paborito mo. Mawawala ang sakit-sakit sa katawan mo. Mapapansin mo yan kasi nadadivert yung attention mo doon. So, see? Libre lang naman ang maging masaya. So, ano pang hinihintay mo? So, ngayong alam mo na, edi i-activate mo na. Huwag mong sayangin kasi dito, hahaba ang buhay mo at magiging mapayapa ang isip mo. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!